public service channel, Margo TV Philippines, live. Narito na ang programang kasangga ng sambayanan. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Pupuri sa marangal na serbidor ng bayan. Tutugi sa mga drobo sa pamahalaan. Kasama si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Mapapakinggan at mapapanood sa Margo TV Philippines. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan sa kaunlaran. Mga kaibigan, mga ginigilo nating mga tagapakinig mula Luzon, Visayas at Mindanao, o saan man po kayong sulok ng ating pong daigdig, kumusta po kayo? Nasa panghapong edisyon po tayo ng ating programang Kabayan, kasangga ng mamamayan para sa kaunlaran. Ayan. Ngayon po ay araw ng Biyernes, siyempre Friday, at marami pong papauwi ng kanilang mga tahanan sa labas po ng Metro Manila. Kaya medyo matraffic po ngayon. Every Friday, talagang matraffic po at may kahirapan po sa pagbibiyahe ang ating po mga biyahero na pauwi po sa kanila. Well, ngayon pong hapon, tayo ay muling sumasahing papawid at tayo ay magtalakayan sa mga importanteng mga impormasyon, mga pangyayari po sa ating pong kapalibutan. At nais kong kumustahin ang ating mga tagapakinig diyan po sa Agusan del Sur, sa Agusan Sur, at siyempre diyan sa Agusan Drug Rehabilitation and Treatment Center na ang namumuno pong doktor yung ating Regional Director po Region 13 ng Citizens Crime Watch, si paring Prince Tumawis, si Doc Prince Tumawis. At tayo ay iniimbita niya na makiisa sa gaganapin pong selebrasyon ng kanilang anibersaryo, pero sa buwan pa naman ng Setyembre. Hindi pa naman po ngayon. Kumusta ko na lang po kayo dyan at yung ating pong mga pasyente dyan sa Agusan Drug Treatment and Rehabilitation Center. Napakaganda po nitong center na ito. Kung isipin kung lahat ng center siguro ganito, maganda po ang kalagayan ng kanilang mga pasyente, at may pinagkakaabalahan at may pangkabuhayan. Ayan. Oy, congratulations paring Doc Prince Tumawis ha. At although ang dinig ko merong mga gumagambala sa iyo diyan, pero alam mo may kasabihan, you cannot put the good man down. Alam ko naman na mga minor lang ang mga problema mo diyan, pero ang importante ay napakaganda po ng performance nitong Agusan Drug Treatment and Rehabilitation Center. Okay. Mga kababayan, nag-iwan po ng isang patay, ng isang bangkay at 2 iba pa ang nasugatan sa pagbagsak po ng isang pader. Hindi ko alam kung pader na tatawagan yan o dingding ng kinokonstruct pong gusali sa loob po ng Quezon City Hall. Kagabi po yan nangyari, kagabi. At ang insidente po ay nangyari mga 10:00 ng gabi sa construction site ng Civic Center B building sa loob po ng City Hall ng Quezon City. At ayon po sa mga autoridad, ang namatay at mga nasugatan sa insidenteng yan ay pawang mga construction workers na nasa loob po ng construction site. Siyempre, kung wala sila doon, hindi sila matatamaan. Pero ano ginagawa ganoong oras? Doon ba natutulog yung mga construction workers na yan? O naka-standby lamang? Pero gabi, siyempre, City Hall compound, it is a secured place. Pero bakit may mga trabahador sa loob sa ganyang oras? So,
ang ang ating pong hepe ng QCPD, si General Nicolas Torre III, ay nagpahayag po na siguradong may mananagot sa pangyayaring ito. Ang PNP at ang City Hall ay magkaisa pong nagsanib po sa pagkukondukta ng investigasyon at inaalam po kung ano ang sanhi ng pagguho. Posible mayroong pagbalga dyan sa building code natin. Bakit guguho? Maluya. Anong maluya? Mahina. Napapabigol ako. Malapit na kasi ang tinatanong ako ni Papa Nonoy, kailan daw kami uuwi ng Bicol? Malapit na po Peña Francia Fiesta. Ang sabi ni Papa Nonoy, sana makauwi tayo. Tingnan natin. Okay. So ito pong pagguho na ito ay sigurado daw po na may mananagot. Ang sabi po ni General Nicolas. So sana naman kung may dapat managot, papanagutin. Lalo na po yung kontraktor na nag-undertake ng proyektong yan. Samantala, nabaril at napatay po ng sundalo ng Philippine Navy ang isa sa dalawang di umano'y magnanakaw na pumasok po sa kanyang tahanan. Kaninang madaling araw po yan sa lungsod ng Imo sa Cavite. Sa report, sinabi na si Marvin Celis, isang sundalo ng Philippine Navy, habang nasa loob po ng kanyang tahanan sa Barangay Malagasang 1G, mga alas 2 po ng madaling araw kanina, 20 lalaki ang pumasok sa kanyang bahay at nagdeklara ng hold up. Samantalang si Celis ay agarang naagaw po ang baril ng isa sa mga nanloob at kanyang napatay ang suspek na kinalalang si Abraham Banawa. So magaling itong Navy na ito, pero maagaw niya yung baril. Totoo kaya na naagaw? Siyempre sundalo yun, may baril. Pero ang sabi po ay naagaw ni Celis ang baril ng isa sa mga nanloob sa kanilang bahay at napatay niya po ang suspek na kinilalang si Abraham Banawa. Samantalang ang isa naman ay kanya pong nahuli at agad na isinuko sa mga nag-responding police. So, mabuti na lang. Magaling ito si Celis. At ang hindi lang magaling yung kanyang yung suspect. Biro mo magawa ng baril. Samantala, sa iba pa po nating mga balita, mga impormasyon, nagbigay na po ng go signal ang Department of Agriculture sa importasyon ng nasa 35,000 metric ton ng iba't ibang klasing isda. Kasali na ang isdang galunggong. So mag-i-import na po ang Pilipinas ng isda sa ibang bansa, galing sa ibang bansa. Ayon po sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ito ay upang matugunan ang pangailangan dala ng pagsasara ng fishing season. Ayan. Ang mga imported na isda ay inaasahang darating sa buwan ng Oktubre at ang iba pang imported na supply ng isda ay asahan namang darating sa bansa bago pa mag-ika-15 ng Enero sa susunod na taon. Bakit kailangan na mag-import? Kailangan daw po na mag-import, sabi ng BIPAR, na i-extend ang importasyon upang magkaroon ng sapat na supply bago pa man magsara ang fishing season. Bakit? Tayo ba ay nagkukulang na sa supply ng isda? Ang nakaka ano lang po sa atin, tayo pong bansang Pilipinas ay napapaikutan ng kadagatan. Tayo po ay napapaikutan ng mga ilog, sapa, lawa. Bakit tayo kinukulang ng isda? Tayo ba ay kinakailangan talagang mag-import ng isda? At itong galunggong na noon ay sinasabing ang galunggong ang pinakamura na isda na pwede mong mabili sa pamilihan. Pero ngayon, imported na ang galunggong. Imported galunggong. Ang sabi po ay kasali po ang galunggong sa
i-import natin. Sabagay may mga nabibili na pong imported. Pero paano mo masabing imported? Yung bang dagat ng ibang bansa ay iba sa dagat natin? Ah, Bakit naging imported? Ang isda naman palangoy-langoy lang naman yan sa kadagatan. Bakit tayo ay napapalibutan ng mga dagat? Kinakailangan pa natin mag-import ng isda. Lalo galunggong. Sabagay, may nabibili na po tayo mga galunggong na imported, hindi lang natin alam. Pagkat sinabing imported, yan ay dadating sa atin, medyo na yan, frozen. Yung mga isda na yan. Pero, ano ba ang fishing season? Magtatapos na daw po yung fishing season, yung panahon ng pangisda. Meron palang panahon ng pangisda. Ngayon ko lang ito nalaman na meron palang panahon. Ibig sabihin, pag fishing season, maraming isda. Anong mga buwan yun? Yung maraming nahuhuli. Maraming nahuhuli. Pero gaya dito sa problema sa West Philippines Sea, hindi naman nakapanghuli yung ating mga mangingisda. Hindi sila buwelong makapanghuli ng isda. So, pero nakikita ko naman marami namang isda sa ating mga pamilihan, sa ating mga palengke. So, kailangan ba talaga na tayo bumili, mag-import ng isda sa ibang bansa? Ang hirap ng sitwasyon natin, pati isda, i-import mo na. Wala tayong magagawa. Yan po ang sabi ng BIPAR, pagkat kailangan daw po na matugunan ang magiging kakulangan sa supply ng isda dahil matatapos na yung fishing season. Meron palang fishing season na tinatawag. Ngayon ko lang ito nalaman. Ngayon ko lang nalaman na meron palang fishing season. So, alamin po natin yan kung ano talaga. At sana naman, palagi tayong may pang-ulam. Palagi tayong may pagkain sa ating hapagkainan. Yan ang pinaka-importante, food security. Pero ang iba talagang nahihirapan na makuha yung kanila pong pagkain sa araw-araw na 3 beses silang kakain sa loob ng isang araw. Yung iba talaga merong ganyan na hindi na po nakakakain. Wala na silang makain at umaasa sa paghihingi lamang. Alam mo, dito po sa ating mga kalsadahan, makikita natin yung mga even senior citizen nanghihingi. Kung makikita natin yung pakalat-kalat dyan sa kalsada, kung minsan pag traffic, mahihirapan ka lalo sa traffic pagkat mayroong mga nakakalat na mga nanghihingi ng pagkain. Dyan sa mga island na mga sa gitna po ng mga kalsadahan natin, dyan na sila nakatira. Tingnan mo po dyan sa may Rojas Boulevard. Meron dyan, halos dyan na po sa gitna nakatira. O sa gilid ng kalsada. Wala bang pwedeng gawin ang ating DSWD sa ganito po mga sitwasyon? Mayroong mga ganun paano na lamang yung mga mahihirap natin mga kababayan? Paano sila makakabili ng imported na isda? Imported na isda, kailangan natin bumili. Pero nakikita ko naman sa pamilyan kasi paminsan-minsan namamalengke rin tayo. Kahit pa paano, dito sa ating studio masipag magluto si Papa Nonoy ng mga paksiw na isda. Napakarami pa namang isda sa palengke, pero kailangan ba talaga na tayo import? Okay. Nakakalunos po sa iba pa nating mga impormasyon na binabasa ko kanina, yung isang istorya diyan po sa Santa Maria, Pangasinan. Meron palang ganun. Akala ko sa mga istorya lang sa pelikula. Akala ko yung mga kwento lamang po sa wala nang comics sa mga drama. Akala ko diyan mo lang mababasa itong mga ganitong istorya. Alam niyo po, bumuhos po ang matinding emosyon sa libing ng magkasintahang nasawi sa aksidente sa motorsiklo diyan po sa Santa Maria, Pangasinan. Magjowa, sabi nga niyan,
magkasintahan po diyan sa Santa Maria, Pangasinan, sa birthday mismo ng lalaki, nung kanyang boyfriend, sila ay magkasama, na aksidente po silang dalawa. At nitong kahapon yata yun nangyari yung kasalan eh. At sila nga ay pareho pong binawian ng buhay sa aksidenteng yan. Kaya kayo po mga nagmumotorsiklo, mag-ingat po kayo ha. Marami po tayo mga motorista, ang hanap buhay nila ay sa pagmumotor. Yung ating mga nagde-deliver ng mga pagkain at yung taxi na motorsiklo. Ito, mahirap din ito. Yung motorsiklo, naging taxi na. Yung motorsiklo ginagamit ang hanap buhay sa paghahatid po ng mga walang masakyan, walang pambayad sa taxi. Kasi medyo mura po dito sa motorsiklo eh. Kaya tinawag na motorsiklo o taxing motorsiklo. Mag-ingat po kayo ha. Napakahirap po. Yung walang masakyan tapos tatawag ng mag-grab motorsiklo, anong tawag doon? Tapos papahatid ka sa iyong opisina o sa iyong paroroonan, tatawag ka ng motorsiklo, doon ka sasakay, papahatid. Mag-ingat-ingat po tayo ha. Ito pong nangyari dyan sa Santa Maria, Pangasinan. Abay, nakakaantig damdamin talaga ito pagkat pareho pong namatay yung magkasintahan at kahapon sila ay yung kanilang libing, abay sila po'y ikinasal. Nagkaroon po ng kasalan sa panahon ng paglibing sa kanila. Meron palang ganon, napatay na ikinasal. Pagkat ang paniniwala po ng kanilang mga magulang ng lalaki at magulang ng babae, talagang nakahanda na po ang dalawa upang magpakasal. Kaya lamang, hindi na po nahintay nila ang kanilang kasal pagkat sila ay na-aksidente at binawian po ng buhay. So, nakakaano yung istoryang ganyan. So kahapon, nung sila po ay ilibing, sabay na pong ikinasal. Pero ang sabi po nung pare na bigay ng seremonya sa paglibing, hindi daw po pwedeng gano'n na patay na ikakasal pa. Paano mo nga naman matatanong yung lalaki na mahal niya ang kanyang nobya o yung nobya mahal niya ang kanyang nobyo o kaya ikaw ba niya ay nangangako na sa hirap at ginhawa ay ganito, ganyan? Ay hindi naman makakasagot na talaga. Pero ito po siguro, yung ginawa nila bagamat wala na pong buhay yung magkasintahan, sa isipan nila ng mga magulang, ikinasal pa rin yung dalawa. Sila pa rin dalawa. At talagang sila magsasama, hindi sa kaginhawahan, kundi siguro maginhawa sa langit, di ba? Magkasama na talaga sila doon. So bumuhos yung emosyon ng mga nakipaglibing pagkat kahit patay na po yung dalawa, ikinasal pa rin. So yun po. At sabi ko nga, akala ko po sa pelikula lamang o mga drama sa telebisyon mapapanood ang gano'n pong kwento. Ang magkasintahan po sina Bernard de Mesa Jr., 22 anyos, at si Micaela Parel, 20 anyos. Nasawi po sila noong July 30, sa araw mismo ng kaarawan ni Bernard. So, yan po ang kwento doon sa Isinare ko lamang po sa inyo ang kwento pagkat mga pambihirang kwento ito So, ayun. At ang kasal po ng dalawa ay nakakuha po ng simpatiya. Nakakuha ng atensyon ng lahat pagkat sa araw ng kanilang libing ay yun din ang kanilang araw ng kasal. Bueno, konting minuto na lang po tayo sa ating pong
programa, sa panghapong edisyon ng ating pong programa Sama Ka na Kabayan. At dito po sa ating tinalakay kanina, hinggil po sa procurement, yung amyenda sa procurement, pagpapatuloy po natin yan bukas. Bukas Sabado pala, DJ. Mukhang day off ka bukas. Day off si DJ bukas. Wala po kami bukas. Kami ay magsasama-samang muli sa Lunes. Pero sa Lunes, mukhang holiday sa Lunes. Anong petsa ba yan sa Lunes? At sa Lunes po walang pasok kung holiday. 21. Ano bang meron sa 21? Agosto 21. Yung anibersaryo sa pagkamatay ni dating Senador Ninoy Aquino. August 21. Okay? So, kami ay magbabalik ni DJ sa Lunes para po sa ating programa at bukas po ay araw ng labada kaya uuwi po si DJ maglalaban ng kanyang mga damit. Maglalaba. Kanina pala maraming natuwa doon sa ating pong tinalakay na sitwasyon sa mga kulungan. Yung palang pagkain sa kulungan, sabagay kunti lang naman kasi ang budget Kaya lang, kukunti na nga ang budget, abay binubulsa pa yung iba. Kaya ang sabi po, nung nag-react po sa ating kanina, maalaala ko, lagi daw naman silang nakakakain ng tinola. O yun naman pala Pero ang sabi sa akin, tinolang sayote. Hindi. Tinola pa lang sayote. Akala ko tinolang manok. Tapos, kumisan daw, nakakakain din naman sila ng adobong kanin. Meron palang adobong kanin. Paano ka ako yun? Yung kanin, lalagyan mo ng kunting toyo. Yun na, adobong kanin na yun. So, tinitipid ng mga warden yung kanilang pagkain upang may matira papunta sa bulsa ng mga namamahala ng kulungan. Naku, nakakalungkot Yung mga preso nagdudusa na nga sila sa loob. Pagkatapos yung isa pang kwento, yung tinda, may tinitinda sa loob ng presuhan. Abay, ang presyo ay talagang napakamahal. Sabi ko, di wag kang bumili doon, bumili ka sa labas. Hindi naman pwedeng lumabas. Ngayon, bakit ganun? Wala kang pagpipilian na niya, bibili at bibili ka. Imbes na maghingi, imbes na manghingi sa mga preso ng pera, dinadaan po sa mga tinda na sobrang mahal. Bakit ba yung mga preso maraming pera? Yung mga dumadalaw, siyempre, mga nagbibigay po ng pera. Okay, may pera sila. Okay? So, bueno, wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa ating programa. Sama Ka na Kabayan, ang ating pong panghapong edisyon. Ito po ang inyong lingkod, si Jigs Magpantay. Maraming salamat po. Ingat-ingat po tayo. Inyong napakinggan at napanood ang programang Sama Ka na Kabayan. Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Hanggang sa muli, dito sa